Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Erwin. Medyo maselan po kasi ang ipapahagi kong kwento sa inyo. At bilang respeto na rin sa mga taong naninirahan dun sa lugar. Kung kaya, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng mismong bayan. Noon po kasi, nung ang edad ko po ay mga 11 anyos pa lamang, ay mayroon kaming naging kapitbahay. Nang bali-balita noon, ay mga galing sila ng Visayas. At kilala yung probinsya nila pagdating sa mga aswang. Pero dahil sa hindi pa naman kami nakakita ng kung ano ba talaga ang sinasabing aswang, ay hindi kami naniniwala noon. Ang alam ko pa nga, ito ay gawa lamang ng malikhaing kaisipan. Kung kaya, nagkaroon ng buhay sa mga palabas sa telebisyon at maging sa mga pelikula. Nung una ay maayos at wala namang naging problema sa pamilya namin at ng bago naming kapitbahay. Pero habang tumatagal, ay unti-unti nang lumalabas yung magaspang nilang pag-uugali. Ang isa sa mga hindi nila magandang ugali ay yung wala silang pakialam sa ibang tao. Tulad na lamang nung minsan naglalaro kami nung nakababata kong kapatid doon sa aming bakuran. Nakita kong winawalis nila yung kanilang mga kalat papunta sa amin. Na para bang ayos lang na maging marumi ang sapanig namin basta malinis ang sa kanila. Bagay na kahit sa mura kong pag-iisip ay hindi ko talaga iyon nagustuhan. Pero hindi na lang ako umimik ng mismong oras na iyon. Dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay nila yung mali nitong ginagawa. Pagkat mas matanda ito sa akin. Pinalaki kasi kami ng aming mga magulang na magalang at talagang punong-puno ng respeto para sa ibang tao. Ang isa pang napansin kong hindi maganda sa kanila ay yung pagiging mayabang na mga nag-aastang mayaman. Kayong hindi naman nalalayo ang buhay nila sa aming mga tatihan ng naninirahan doon. Sa lupang kinalalagyan ng bahay namin ay tanging sila lang yung aming kalapit. Yung iba ay ilang metro na ang layo mula sa amin. Kung kaya saksi kami sa mga masama nilang pag-uugali. At isa na nga dito yung kanilang kahambugan na nakakatawa pa nga pagka minsan. Dahil pag masarap ang ulam nila ay talagang maririnig mong sila ay nagkakaingay. At sinasadya nilang lakasan yung kanilang mga pag-uusap para mabanggit at masabi nila kung ano yung masarap nilang ulam. Pero kapag ang ulam nila ay hindi masarap, ay wala kang maririnig na kahit anong ingay. Napakiwari pa nga namin ay parang nagbubulungan lang sila. Ang tatay kasi nila ay nagtatrabaho noong mga panahong iyon sa Saudi. Usong-uso yan noong mga dekada 80. Kaya sumikat yung mga pormahan na nakabaong na jacket at naninilaw sa mga alahas na ginto. Nauso din noon yung bansag na Saudi boy. At dahil sa nasa Saudi nga ang kanilang padre de pamilya, kung kaya ganun na lamang sila kung makapagyabang. Sa panig naman talaga namin ay hinahayaan lang namin sila. Hindi naman kami apektado sa tuwing sila ay nagyayabang. Amin pa nga silang sinasakyan na lang. Pero lubha nang nabahala yung mga magulang namin na
kanilang mapansin na tila hindi lang may masamang ugali ang mga ito, kundi meron din silang maitim na lihim. Ang unang nakapansin nito ay ang mismong tatay namin. Dahil unti-unti nang nauubos yung aming mga alagang manok. Nag-umpisang mawala yung mga sisiw namin. Hanggang sa pati yung mga malalaki ay unti-unti na rin nauubos. Noong una, ang buong akala namin magkakapatid nang tinutukoy ng tatay namin na may maitim silang lihim ay yung kanilang pagiging magnanakaw. Pero mas matindi pa pala doon yung ibig nitong ipakahulugan. Ang mga ito pala ay hindi mga pangkaraniwang tao, na sila pala ay may mga lahing aswang. Ang tatay namin ay ang pinakaunang nagigising sa aming lahat. Isang umaga, matapos niya makapagkape, ay una na niyang pinuntahan yung mga alaga naming manok. Ginawa na niya kasi ng kulungan ang mga ito. Nang mapansin niya, unti-unti na silang nauubos. Dati-rati kasi ay hinahayaan lang namin nagpapagala-gala ang mga ito. Nang nasa likurang bahagi na siya ng aming bahay, kung saan naroon yung mga kulungan ng manok, ay napansin niyang nakabukas na ang isang kulungan at wala na yung laman. Napansin din niya yung mga pakas ng paa na nagmula sa katabi namin papunta sa loob ng aming bakuran. At nang kanya pang sundan ang mga pakas, ay dinala siya nito sa masukal na bahagi doon sa aming lugar. At doon niya nakita yung mga alaga naming manok na pinagluray-luray at wasak ang mga katawan. Nagkalat yung mga palahibo at nagtilamsikan din yung mga dugo. At doon na tuloy ang napisto ng tatay namin ang tungkol sa kanilang itinatago. Kaya mula noon, mahigpit ang bilin ng tatay namin na huwag makipag-usap at hanggat maaari ay iwasang talaga yung aming kapitbahay. Ngunit dahil sa naging tahimik ang aming pamilya, kahit pa halos ubusin na nila yung aming mga alaga, ay tila lalo namang naging mapagsamantala ang mga ito at naging mapang-abuso. Mabait lang po kasi talaga ang mga magulang namin, Sir Baby. Kaya hanggat maaari ay sila na mismo ang umiiwas. Ayaw nila ng gulo at ayaw din nilang makipag-away. May pagkakataon pa nga noon na narinig ko ang aming mga magulang na nagpapanak na silang lumipat kami ng tirahan. Ngunit dahil sa wala namang malipatan na magandang pwesto ng mga panahon iyon, kung kaya nanatili kami doon sa aming tirahan. Yun nga lang, ay naging masyado ang mapagsamantala ang aming kapitbahay na talagang kinakaya-kaya na lang nila kami. Minsan, nagkaroon sa amin ng handaan. At dahil sa iniiwasan na nga namin sila, ay hindi namin niyaya ang mga ito sa bahay at amin na lang silang binigyan ng aming mga handa. Kaya ang naroon lang sa amin ay yung mga kamag-anak at kaibigan ng aming pamilya. Pero kahit binigyan na namin sila, ay kanila pa rin minasama yung hindi namin pagkumbida sa kanila. Kaya nang sumunod na araw, ay mayroon silang ginawa. Pero dahil sa wala kaming alam ng aking mga kapatid sa kung ano ang kayang gawin ng isang pamilya